Isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay November 7, 2025, Biyernes ng ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 15, verses 14 to 21. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan. May sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito ay naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga hintil. Ipinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya. Yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos. Sapagkat ang pinangangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, sa tulong ng mga tanda at kababalaghan, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico ay pinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Makakakilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya. Makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at tayo po ay nagpapatuloy sa pagninilay natin sa mga sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Medyo mahaba-haba na rin po ang nilalakbay natin sa mga sulat na ito at palaging naglalaman ito ng paalala. Muli, yung konteksto na si San Pablo ay naghihintay ng kanya pong kamatayan. Dahil ito nga ang hatol sa kanya ng Romano dahil nga sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Pero ganun pa man, sa kabila ng kanyang sitwasyon na siya ay nakakulong, siya ay patuloy pa rin na sumusulat at sinisikap na maipangaral, maibahagi ang kanyang karanasan, ang kanyang mga natutunan tungkol sa salita ng Diyos at ang kanyang pong paghihikayat na magkaroon ng lakas ng loob ang mga tao na magpatuloy din na makiisa at makibahagi sa gawain ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya nga dito, sabi po sa unang bahagi, naniniwala ako sa mga taga-Roma po na sila ay taglay na kabutihan at may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. So, talagang marahil kailangan lang talaga ng paalala dahil siyempre marami din kahit sa panahon natin ngayon. Marami ang nakalilimot, marami ang nabubulag, nasisilaw sa mga konting halaga, nabubulag sa kasikatan, nabubulag sa kapangyarihan, kung kaya't yung mga galing nila, yung talino nila, talento nila, maging mga resources nila ay nagiging pang makasarili lang o pang personal na lang nilang nagiging hangarin. Kaya nga laging naibibida yung sarili nila, naibibida yung na lahat ng kanilang mga nagawa ay dahil sa kanila. Pero pagdating naman ng mga pagsubok, pagdating ng mga problema, ang lahat ay sisi sa Panginoon. So kung maintindihan lang talaga natin, o at least intindihin natin mabuti yung salita ng Diyos, mas mapapalalim tayo nito, na tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng mga biyaya upang tayo naman po ay talagang maging kabahagi sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos dito sa lupa, para mas maging maayos, matiwasay,
at mapayapa ang ating pong pamumuhay. Mahirap po yung lagi nating ipagyayabang yung ating mga sarili. Mahirap yung masanay tayo sa kayabangan. Kaya nga, lagi pinapaalala sa atin na tayo po ay sa lahat ng ating ginagawa, sinasabi, ang maipakilala nawa natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa ating pagbibigay tulong sa mga tao, ang maipakilala at makilala nila ay ang ating Panginoon. Kaya nawa, sikapin pa rin natin, huwag tayong masilaw sa kasikatan o sa kapangyarihan, kundi manatili tayo na naglilingkod sa ating pong Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo.